Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa ating time in the Word. Pagbati po sa pangalan ng ating Diyos. At sana tayo po ay nasa mabuting kalagayan, both physically and spiritually. At sa biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Welcome po sa ating time in the Word. And again, ay purihin ng Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya sa atin. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayon, ay pagbati ho muna ng happy birthday sa akin hong ama, si Brother Boy Jose, Francisco Jose. And siya ay nagdiriwang ng kaarawan ngayon mismo, August 21. And usually holiday ang kanyang birthday, pero inusod na August 23 ang holiday po natin for a long weekend. Nevertheless, purihin ng Diyos. And I thank God sa ama na pinagkaloob niya sa akin at nawa ho ay pakisama niyo sa panalangin, patuloy ang kanyang kalusugan at patuloy na paglago sa pananampalataya. And then also ay atin ho ipag-pray ang ating hong parating na sports fellowship this coming August 26 sa Monday na po yan. So I hope ready tayo and nawa ho ay maging maayos ang panahon. Pag-pray ho natin itong mga nakaraan ay paulan-ulan. Nawa pagkaloob tayo ng Diyos sa mabuting panahon and then also maging safe at maging God-glorifying and edifying ang fellowship natin together with JCBC Pandi. 9 a.m. ang start po natin. Sharp po tayo magsisimula. So yun ho, lalo na yung mga participants at kung hinihilingan na umaga pa lang, 8:30 pa lang, papunta na tayo doon sa lugar para ho tayo makapagsimula ng maaga dahil marami tayo mga sporting events at sana matapos tayo ng by 5 p.m. And then also pag-pray natin yung gawain natin sa Sunday, last Sunday po ng August po yan. At nawa ay patuloy na lumalim tayo sa ating mga gawain and getting involved. And then also, pag-pray natin, parating na ang kasal nila si Sir Claire at ni Brother Chad sa September 16 po yan. At very limited lamang po ang kanilang naiimbitahan. So, pero atin hinihilingan ng buong church na ipag-pray sila. Hindi lamang yung araw ng kasal, kundi lalo na yung araw, yung pagsasama nila bilang mag-asawa ay makaluwalhati po sa Panginoon. Pagpapray natin patuloy ang ating mga kapatiran, si Brother Dave Paule, Sister Marilyn Ganas, pray po natin. And then also kanina, medyo ka-chat ko po, Sister Casey Lopez, pag-pray po natin sila, kanilang buong pamilya doon sa UAE. And again, kung meron tayong mga prayer request para sa isa't isa, ng Baron family, salamat sa Diyos, last update sa akin ay medyo nakakabawi-bawi na sa kalusugan, pag-pray natin ng buong Baron family. At nawa ko ay patuloy tayo magpanalangin sa isa't isa at tayo ay patuloy na magtulungan, magmahalan sa isa't isa. So dako ho tayo sa ating panalangin at tayo ho ay pupunta sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, sa langit kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong katapatan, sa iyo, O Diyos, na pagmamahal sa amin, sa pagpakaloob ng aming mga pangangailangan at hindi lamang physical, kundi lalo't higit sa spiritual. Alam namin na ikaw na aming pastol ay hindi nagkukulang at ganoon din, Panginoon. Salamat sa iyong proteksyon, salamat sa iyong pag-iingat. At kung kaya't kami, Panginoon, ay nananatili sa pananampalataya ay hindi dahil matindi ang hawak namin sa iyo, kundi dahil tapat ang iyong kamay at mga pangako na humahawak sa amin. And Lord, salamat po sa biyaya mo na patuloy na pinagkakaloob. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan mo na patuloy mong ginagawang mas lalo pang malinaw, matamis at malalim sa amin na gumagabay sa aming mga lakad, sa aming landas. At nawaho as we study your word today or tonight, as we consider ang mga katotohanan patungkol sa banal na Espiritu, nawa ang mga maling kaisipan, mga maling tradisyon, mga maling aral na natutunan namin noon o maaaring kumakalat ng mga maling aral, nawa ito, O Diyos, ay malayo sa amin, maprotektahan kami at nawa lalo pa kaming lumalim sa pagkaunawa sa iyo
sa iyong katotohanan, gayon din sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, amin pong hinihiling na yung kapatuloy na kahabagan ng aming mga kapatiran na doon ng karamdaman, particularly si Brother Dave Pauli, o Diyos, patuloy ko po kumilos sa kanya, kay Sister Marilyn Ganas, alam mo po, Panginoon, ang kanyang mga pinagdadaanan at gayon din mga pangangailangan, nawa ikaw po ang mag-supply. Ang aming pong parating na sports fellowship sa August 26, we ask for your mercy and grace, Panginoon, na mabuting panahon, pag-iingat, at nawa ang buong event na ito ay maging kalawalhatian sa iyong pangalan. Ang nalalapit na kasal ni Sister Claire ni Brother Chad, o Diyos, patuloy po namang kahabagan at ingatan, Panginoon, lalo silang ihanda na lalo pang lumalim sa pagmamahal sa iyo na magiging pundasyon ng pagmamahal nila sa isa't isa. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya, lalo higit sa kaligtasan na meron kami sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Palain po ang aming pag-aaral ngayong gabi at lahat ng ito ay aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, bago ko ho pala makalimutan, nais ko magpasalamat sa lahat ho na nag-pray sa amin, sa akin at sa aming buong pamilya. Kasama namin maging si Brother Patrick at naging maayos, naging masaya, naging mabunga ang amin ng paglalakbay patungong Isabela. Papunta doon ay 9 hours, pa uwi ay 10 hours. So very tiring, nevertheless ay napakalaking blessing. Maging yung gawain po doon sa Solid Rock Baptist Church sa Echagi, Isabela, and yung also fellowship with the Gahete family. Na-miss natin sila. Purihin ang Panginoon sa lahat ng bagay na yun. Salamat po sa mga nag-pray, and I'm looking forward, na-miss ko ho kayo last Sunday, and looking forward na tayo ho ay magkasama-sama muli this coming Lord's Day. Okay, tayo ho ay dumako sa ating lesson. This is lesson number 15 about the doctrine of the Holy Spirit. Tatapusin natin ang pag-aaral patungkol sa baptism of the Holy Spirit. Well, natapos natin nakaraan, review natin ngayon, and sisimulan natin yung pag-aaral patungkol sa sealing of the Holy Spirit o yung tatak ng banal na Espiritu. And sadly, marami ang confused patungkol sa bagay ho na ito. So, atin hong balikan ng mga napag-aralan natin, the work ng, ang pinag-aaralan natin, yung gawain ng banal na Espiritu sa physical world. Siya ay bahagi or kasama sa life and order, nagbibigay buhay, nagtatakda ng kaayusan. At yan din sa human community, not just sa believers community, hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi maging sa mga hindi mananampalataya, doon yung involvement ng Panginoong, ng banal na Espiritu through common grace, and then the Spirit in the incarnate word sa ating Panginoong Jesus, from His birth to His incarnation, from His birth or incarnation to His ascension, and everything in between. Nakita natin involved ang banal na Espiritu, and then also sa written word, pagdating sa inspiration ng Scripture, again, we try to really emphasize, hindi inihinga, kundi hiningahan ng Diyos. So that's what it means to be, that the Scripture is given by inspiration. Inihinga ito ng Panginoon, that is, ibig sabihin, ang Scripture ay produkto mismo ng Diyos. And then, pinag-aaralan nga natin itong the work of the Holy Spirit in the life of the believers. At ang kauna-unahan, o isa sa mga kauna-unahan ginagawa ng banal na Espiritu is regeneration. Binigyan natin ng pansin yun. Nevertheless, ang isang mananampalataya, pag siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo, siya ay binabautismuhan ng banal na Espiritu. Nakita natin sino ang gumagawa nito, ang ating Panginoong Hesukristo. And Spirit baptism points to the work and person of the Messiah. It is not about supernatural, miraculous, or emotional experience. At minsan yun yung nagiging punto ng mga pag hinahanap yung spirit baptism, nito nila yung kilabutan sila, yung pakiramdam nila para silang tutumba, nanginginig, kung ano-anong tunog ang lumalabas sa bibig. No, it's not that. It is the work, the person and the work that is connected to the person and work of the Lord Jesus Christ. Dalawang pagkakataon sa Biblia na definitely tinukoy na Spirit baptism. One is the time of Pentecost, sa Acts chapter 2 nangyari yan. Sinabi ng Panginoong Jesus na darating sa Acts chapter 1 verse 8. And then, yung mga apostol, nung nag-aral si Apostol Pedro sa sambahayan ni Cornelius, ay sinabi nila sa mga hentil sa Acts chapter 10, yun din yung nangyari sa Acts chapter 2. Yun din yung nangyari sa Acts chapter 2. So again, two events na kung saan tinupad ng Diyos yung kanyang pangako mula sa Joel that He will pour out His Spirit ay nangyari. So these two instances, the apostle points to distinct and specific circumstances rather than continuous process. So yun yung gusto kong makita ho natin. Pagdating sa New Testament, merong dalawang pagkakataon na distinctly tinuro na yun ay Spirit baptism. Doon dumating ang banal na Espiritu. So hindi ito isang proseso na tuloy na nangyayari.
Pero nakita rin natin na meron akong hindi yata na ilagay dito o mamaya makikita natin na merong letter C, that is all believers are baptized by the Holy Spirit into one body. Lahat ng mga sumasampalataya naman ay binautismo ng Banal na Espiritu para sa pagpasok sa katawan. Yun yung enjoyment, pag-join sa atin sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo o ng kanyang iglesia. Ilang observations na ating nakita, there are no commands in the New Testament to be baptized by the Holy Spirit. Walang utos na tayo mabautismuhan. Ang utos sa atin ay tayo yung mapuspos, pero hindi tayo inutusan na mabautismuhan ng Banal na Espiritu kasi nga hindi tayo, wala tayong part doon. Ang Panginoon ang gumagawa noon. View proposed, we can understand Spirit baptism in a primary and secondary sense. So ano ito? Primary, Spirit baptism refers to the twofold event as we have stated kanina sa Pentecost, sa mga Hudyo, sa sambahayan ni Cornelius, sa mga Hentil, that initiated Jews and Gentiles to the New Testament church. And then also secondary, after regeneration, which is the work of the Holy Spirit, and conversion, pag ang tao ay nanampalataya sa Ebanghelyo, the believer, whether Jew or Gentile, is initiated into the same church and in that sense joins the Spirit baptized company in the body of Christ. So sa ganung paraan, ayon sa Acts 1 Corinthians chapter 12, we are baptized into one body. For by one Spirit we are baptized, or we were baptized into one body. Yung pa isang tinukoy. So that is lahat ng mga mananampalataya kapag sumampalataya sa Ebanghelyo ay binabautismo ng Banal na Espiritu into one body, that is the church. Anong implication? Number one, the unity of all true believers in Christ, and that is the universal church. So again, ang magiging distinction primarily is the gospel, not a religious affiliation. At kung ang tao ay nananampalataya ng tunay sa Ebanghelyo, siya ay bahagi ng katawan ni Kristo, and that is the universal church. Number two, there should be a careful distinction between baptism and filling by the Spirit in the experience of the believer. Again, hindi tayo inutusan na mabaptize ang Banal na Espiritu. Tayo inutusan na mapuspos ng Banal na Espiritu. Yun ang utos sa mga mananampalataya. So again, we must distinguish that, dahil muli ay marami ang nalilito doon. Number three, there should be a careful distinction between baptism. Naulit pala ito, sorry. So, number four, take heed of the charismatic tendency to exalt the Spirit's work apart from the work of Christ. At isa ito sa kailangan nating ingatan, whether ang ginagamit na language is baptism of the Holy Spirit or filling of the Holy Spirit, kailangan nating maging maingat, lalo na at hindi limited, pero madalas sa mga charismatic, doon nangyayari na napakabigay emphasis nila sa Banal na Espiritu, pero napakalayo naman nila sa gospel. Ang gospel nila ay pilipit. Ang paraan ng kaligtasan nila ay mali. So again, hindi po pwede, hindi uubra na ang Banal na Espiritu ay magiging present at gagawa kung saan si Kristo ay wala. Sapagkat ang pangunahing gawain ng Banal na Espiritu ay itaas ang ating Panginoong Hesukristo. If you remember, isa yun sa matagal nating dinidiinan, the Spirit is most active where Christ is most glorified or exalted. So again, the Spirit's work is always oriented in the person and work of Christ. Laging nakakabit doon. Yun yung layunin niya. Yun yung purpose niya. So muli, sadly, maraming mga grupo, it's all about the feeling of the Holy Spirit. It's all about the experience of the supernatural. Pero taliwas o hiwalay naman sa Ebanghelyo ni Kristo. That is quickly a red flag at malaking question sa mga quote-unquote spiritual or supernatural experience na nararanasan nila. The work of the Holy Spirit in the believer, at ngayon sisimulan na natin dito yung seal of the Spirit, yung tatak ng Banal na Espiritu. So sisimulan pa lamang natin ito ngayong araw na ito. Now, just to introduce again, from the 20th century onwards, dahil daan sa panahon na yan nagmayagpag ang charismatic theology, there's a great confusion that existed regarding the ministry of the Holy Spirit. Again, hindi lamang sa atin dito sa Pilipinas. If you will talk, meron akong kaibigan, si Brother Felix Arma, siya ay Aprikano,
taga Ghana, and siya ay nag-aral dito sa Pilipinas ng theology, bumalik sa Africa para doon siya magplant ng church at sa biyaya ng patuloy siyang ginagamit doon sapagkat ang mga Africans traditionally ay more quote and unquote given sa mga spiritual, sa spiritism, sa mga spirito sa paligid. Ayan. Mas given sila doon. Therefore, mas madaling pumasok ang charismatic theology sa kanilang bansa. Ito yung namamayagpag. At sa karamihan ng mga nagpapakilalang Kristiyanong mga iglesia ay kung hindi man merong touch, ay merong malaking impluensya ng charismatic theology. So let us be very, very careful. So merong confusion magdating sa ministry ng Holy Spirit primarily because of the loose and over-exaggerated claims of charismatics. Again, nandun lagi yung claim nila, napaka-loose, lahat na lang ay gawa ng banal na spirito, lahat na lang ay ganun, ina-attribute sa banal na spirito ang mga bagay na, kung sabi nga ni John MacArthur, kung noong bagong tipan, ina-attribute nila ang gawa ng demonyo sa banal na ina-attribute nila ang gawa ni Jesus na ito'y gawa daw ng demonyo. Ngayon naman, yung gawa ng demonyo ay tinatawag na gawa ng banal na spirito. Dahil ito'y hiwalay sa ebanghelyo at na-over-exaggerate ang mga nandun yung mga over-exaggerations ng mga claims ng miracles na as if daig pa ang mga mirakulo nung panahon ng ating Panginoon. So, word faith movement ngayon ay isang malakas na movement, ay halos if you will listen to them ay hindi na actually masyadong tumatawag sa banal na spirito, nasa kapangyarihan na ng salita mo. Just name it and claim it. So dumudulas na sila at palayo ng palayo. Now, ano ang key term dun sa word na sealing? Yung word na seal is the Greek word sphragus, or it's a verb sphragizo. Sphragus, seal, or sphragizo, sealing or to seal. Ang ibig sabihin nito, yun to yung general use. So again, hindi ito sa Bible lang ginamit, kundi itong word na ito ay ginagamit din sa labas. Nang ibig sabihin is to stamp for security or preservation. Nilalagyan ng tatak. At siguro, medyo ginagamit pa rin natin yan. So, kung naalala nyo, may mga patalastas noon, hanapin ang tatak Pinoy Seal. Pag bumibili ka ng karne, hanapin ang tatak ng FDA. So, hanapin ang tatak. Hanapin ang tatak ng quality control para masigurado ang produkto. So again, yung security or preservation. Pero higit pa yun doon sa mga tatak, sa mga stamps na ginagamit natin yun. By implication, to keep secret, to attest, or to prove. Ito yung nagpapatunay or nagtatago ng kasi pagiging sikreto. To affix a mark to signify guarantee. Again, doon natin mas dalas ginagamit ngayon yun para i-certify yung garantiya na ito'y malinis, na ito'y maayos, hanapin yung tatak, commitment of one's authority, nahandoon yung pagbibigay. Kasama noon yung halimbawa, tinatakan ng FDA, Food and Drugs Administration, tama ba? Food and Drug, tama, authority. Tinatakad nila. Kasama dun yung authority nila, kasama dun yung pangalan nila, kasama dun yung commitment na ibig sabihin, certify nila na yung isang bagay na yun ay malinis or safe and so on. So again, sana makita natin na itong word na ito, itong seal, ay maraming pagkakagamit. For example, sa Matthew 27 verse 66, so they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. Okay? They sealed the stone. Hindi lang basta ginulo, kundi sinelyuhan nila para matiyak, para maging tamper-proof itong stone na ito. John 6:27, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. So in this sense, sinelyuhan ang ating Panginoong Kristo. That is, pag binalikan natin yung meaning, maaring to commit one's authority, ginaranti, inattest, or inapprove ng Ama ang ating Panginoong Kristo. If you remember, sabi ng Apostol, attested by the
the power of God, by the working of the miracle. So lahat ng yun, ng mga himala na ginawa ni Jesus ay patunay ng Ama na siya nga ang Mesias. So in that way, ginagamit ang word na seal. Now, let's go on to the theological. Yun yung general use, pero pag pumunta tayo sa theological use, paano ito ginagamit sa Biblia? Sabi ng Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, a seal in biblical times as today, so may pagkakahawig, is used to guarantee security or indicate ownership. Ayan. Para mag-garansya daw yung security or ipakita yung pagmamay-ari. So, minsan na, halimbawa, yung mga hayop, meron silang tatak. Malalaman kung sino ang may-ari. Yun yung isa sa mga paraan na pinaggagamitan yun. Or seal, parang sa mga gamot, do not accept if seal is broken. So, ginagarantiya. Ancient seals were often made of wax embedded with the personalized imprint of their guarantor. So, kung siguro nakapanood na kayo ng pelikula na ng mga hari noon na may tinutunaw silang wax, yung singsing ng hari, didiin. So, nagpapakita para malaman tara hindi one of a kind yung seal na yun ng hari. So, hindi ka biglang mag-aabot ng sulat sa iyo na magsabi, galing to sa hari. Teka muna, walang seal ng hari. Hindi ako maniniwala. Pero pag inabot sa iyo sulat, nandun yung seal ng hari. Tatanggapin mo ngayon talaga na itong sulat na to ay galing sa hari. Nagsisecurity, nagbibigay ito ng security, naggagaransya ito, nag-indicate ito ng ownership, and so ito ay personalized imprint. The significance of the act of sealing is dependent on the importance of the one doing the seal. So, ang ganda ng sinabi dito sa Bible Dictionary na ito. Yung significance daw ng seal ay nagbibigay ay nakadepende dun sa importance nung nagsisil. Again, kahit selyuhan ko, sino ba ako? Pero kapag sinelyuhan ng Office of the President, may seal yun. Pambihira, bigatin. Matindi, yung may matinding otoridad, may matinding kapangyarihan nasa likod noong seal na yon. So again, tingnan natin ilan sa mga key passages sa Bible na mababasa natin itong ginamit ang word na seal, particularly ginamit sa mga mananampalataya. Ang sabi, in whom ye also trusted. That is, pag pinasa niyo yung context niyan, yung pronoun na whom is walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. After that ye have heard the word of truth, pagkatapos daw nating marinig ang salita ng katotohanan, ang implication niya na nagtiwala tayo sa Kanya. Okay? In whom also you trusted, kailan? After you have heard the word of truth. Aling word of truth? Particularly the gospel of your salvation. In whom also after that ye believed. Pagkatapos daw nating manampalataya. So dito, synonymous yung trusted and faith. Okay, so hindi to knowledge lang, hindi basta alam lang, kundi doon talaga yung pananampalataya na isa sa mga susi na ingredient ay yung pagtitiwala. Pero ang sabi ni Pablo, ye were sealed. Ang mga Kristiyano, pag nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, are sealed with that Holy Spirit of promise. So sana makita nyo, kung naalala nyo yung word na yung promise, yung ipinangakong banal na Espiritu. Saan pinangako yan? Doon sa Joel chapter 2. So, kung paanong ang mga apostol ay tumanggap ng banal na Espiritu noong time ng Pentecost, ganun din ang bawat tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay tumatanggap ng banal na Espiritu. At dito ginamit yung word na sealed with that Holy Spirit of promise. Nagpapakita ng authenticity, nagpapakita ng ownership, which is, makikita sa verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So dito merong mga ang tawag dito, merong mga business terms. Until the redemption of the purchased possession, yung biniling pagmamay-ari, yung binayaran hanggang sa tubusin, hanggang sa kunin ng nagmamay-ari na bumili yung kanyang binili. Tinatakan ng banal na Espiritu, nagpapakita, naggagaransya
ng pagmamayari, nagsisecure ng pagmamayari ng Panginoon. There is a belief that the sealing is an event that happens sometimes after the conversion experience. This is much like the second blessing or higher life view, often confused with the baptism of the Holy Spirit. Again, may mga naniniwala kung paanong yung baptism ay ng Holy Spirit ay ligtas ka, then after a few months or some years, doon ka lang ibabaptize ng Holy Spirit. Again, as we have seen, ayun ay mali. Yun din naman sa sealing of the Holy Spirit. May mga naniniwala na pwede kang ligtas ngayon, then after a few months or some years, at saka ka isi-seal, at minsan sinanin mo sa kanila yung sealing and baptism of the Holy Spirit. No, as we have seen here, makikita natin, sabi nga ni A.H. Andrews, the grammatical form requires the two actions, believing and being sealed, to be either concomitant, that is related coexistent events, or cause and effect. That means, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pagsampalataya at seal ng Holy Spirit. Sa lengguwahe na ginamit ni Pablo, doon sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14, kapag ang isang tao ay nanampalataya, he is sealed. It's a cause and effect. At kung meron nung cause, siguradong meron nung effect. So, hindi maaari na later on pa, some months, some years, or pwedeng mamatay na hindi na nakakamit ng totoong nanampalataya ang seal ng Holy Spirit. No, that such a thing is non-existent sa Bible. Hindi po pwedeng totoong mananampalataya ng Ebanghelyo pero hindi selyado ng banal na Espiritu. What a wonderful truth is that, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, lalo na kung tayo ay mananampalataya na ng Ebanghelyo, rejoice in that truth that we are sealed. Hindi ng FDA, hindi ng kung anumang ahensya ng gobyerno. We were sealed by God na sa pamamagitan ng kanyang banal na with His Holy Spirit. So it is not admissible, tuloy natin basa kay Andrews, it is not admissible, therefore, to treat believing and being sealed as events so loosely connected that one may occur without the other. So hindi daw pwede, as I have said kanina, hindi pwedeng magkahiwalay, hindi uubra. So therefore, kapag nakapakinig kayo ng pangangaral na maaaring ligtas, pero later on, tsaka pa lang niya natanggap na ang seal ng Holy Spirit o ang banal na Espiritu, warning na agad yon, hindi yun lalapat sa salita ho ng Panginoon. Point, there is a universal coverage of all believers in the sealing of the Holy Spirit. It is universal. Mula sa pinakabata na mananampalataya, again, we're talking about genuine believers, hanggang sa pinakamatandang Kristiyano, mula sa mahina at mabagal sa paglago hanggang sa pinakamabilis at advance sa kanyang sanctification. Lahat kapag tunay na Kristiyano ay selyado ng banal na Espiritu. This is part of all the spiritual blessings given to every believer. Sabi nga ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo sa Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus. Every believer is already blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus. So, what a wonderful, encouraging truth this is sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi ni Donald MacLeod, he is not given because certain Christians are superior to others. He is given by unconditional promise to believers merely as believers. So again, hindi yung mga few elite lamang ang sealed or baptized by the Holy Spirit. Hindi lamang yung mga masipag sa kanilang Bible reading ang sealed or baptized by the Holy Spirit. No, ito ay unconditional promise na binigay ng Diyos sa lahat ng mga tunay na sumasampalataya. In the very language of Paul, it can be seen that he assumes all believers are sealed by the Holy Spirit and not as a future blessing to be obtained sometime after salvation. So yun yung winawasak natin. Yes, maaaring, pero di pa ako dahil hindi natin tinuturo yun dito, pero pag simula tayo makinig, for example, nagkaroon tayo ng pagkakataon na
makasilamuha sa mga charismatic at nandun yung lagi nilang pagtawag, come Holy Spirit, come, at yung very loose na paggamit nila ng mga words ng baptism of the Holy Spirit or sealing of the Holy Spirit. Makikita natin agad na yung mga ganung kaparaanan ay mali, lalo na kung hiwalay sa Ebanghelyo. At makikita natin sa Bible, kapag ang isang tao ay tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, tiyak, sigurado, hindi po pwedeng hindi na siya ay selyado, tinatakan ng banal na Espiritu. Ang sabi ho no, sa Ephesians chapter 1 verse 13, dun sa verse 14, so we were sealed with the Holy Spirit of promise. Pagdating sa verse 14, which is the earnest. Alin yung earnest? Yung Holy Spirit mismo. Yung seal ng Holy Spirit, yung Holy Spirit na sa atin ay earnest of our inheritance. That word earnest, arhamon, ang ibig sabihin is a pledge. That is part of the purchase money or property given in advance as security for the rest. Okay? So ang larawan niya na ito, pagdating sa ating kaligtasan, yes, para sana makuha nyo, tayo ay ligtas na. As John said it, siguro wala sa ating lesson, pero kung bubuksan ko, hayaan yung buksan ko na para ma-quote ko ng maayos. Merong sense na ang ating kaligtasan is already and not yet. Ayan. Siguro narinig nyo ako dati, ginagamit yung term na already and not yet. And ito ho ay hindi bago, ito ho ay galing kay John sa First John chapter 3. Wala ho sa ating lesson. Ang sabi niya, behold, what manner of love the Father bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knew us not, because it knew him not. Verse 13 of verse 2, beloved, now are we the sons of God. So are we sons of God? Yes, we are already the sons of God. So let me just replace yung isang salita. We are already saved. Ligtas na tayo. Ligtas na ligtas tayo. Sigurado yun. Kung tayo ay mananampalataya ng Ebanghelyo. Pero ang sabi ni John, beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. Okay? Doth not yet appear. Already? Not yet. Meron pang hindi nakikita. But we know when He shall appear, so future, we shall be like Him, for we shall see Him as we is. So again, we are already saved, pero yung ating experience ng ating kaligtasan meron pang future, meron pang hinaharap, meron pang parating. So as a great blessing our salvation is, sa biyaya ng Diyos, kung nahandun yung kagalakan at kapayapaan at fellowship na talagang napakatindi ng biyaya ng Panginoon sa ating kaligtasan, pagkaranas natin ito. But wait, there is more. So saved na tayo, already are the sons of God, pero meron pang not yet, meron pang something in the future. Well, Brother Paul, anong katiyakan na makakarating yung future na yun? Anong katiyakan na makukuha natin yung future na yun? Dito tayo pupunta. Doon babalik doon sa ating lesson sa Ephesians chapter 1 sa verse number 14. Yun nga yung earnest. Ang banal na spirito mismo ang earnest. Ito yung pledge that is part of the purchase money or property given in advance as security for the rest. Ang banal na spiritong nasa atin, ang banal na spirito na nagselyo sa atin, ay patotoo ng Diyos, siguradong tatamasahin ng Kristiyano ang mga parating pa, ang kabuuan ng kaligtasan. What a wonderful blessing. What a wonderful blessing. Point, all believers upon believing the gospel have been sealed by God as mark of God's own possession, and that seal is the Holy Spirit Himself, who is the guarantee of all salvation blessings. Okay? Lahat ng biyaya, which is wala pa tayo doon sa dulo, wala pa yung glorification. Hinihintay pa natin yun. Again, sana makuha niyo siguro last or 2 years ago, ang daras kong dinidinan sa church, ang blessed hope ng Kristiyano ay hindi yung kaluluwa pupunta sa langit.
That is true. To be absent from the body is to be present with the Lord. Pero our desire is not to be unclothed, sabi nga ni Pablo, but to be clothed upon. Yun yung blessed hope natin, yung resurrection. Yung resurrection natin. And paano tayo makakatiyak na makakarating tayo hanggang doon sa ating resurrection? That is our glorification. Well, nasa atin ang banal na Espiritu. Ang selyo ng banal na Espiritu. Again, that's why hindi po pwedeng tumayo ang doktrina ng losing salvation. Hindi uubra. Kasi ang mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay may selyo ng banal na Espiritu. Isa ito sa malinaw at garansya ng Panginoon until the redemption of the purchased possession. Hanggang sa kunin niya, hanggang sa tubusin niya ang kanyang mga binili na pagmamayari. Ephesians 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed. Isa ito sa mga text, unto the day of redemption. Huwag daw nating pighatain ang banal na. So, again, familiar words. Sa Ephesians 1 verse 13, we are sealed until the day of redemption. Pero ang banal na Espiritu nakatahan sa atin, may inutos sa atin. Let us not grieve. Huwag nating pighatiin. Huwag nating bigyang kalungkutan. That means ang banal na Espiritu nagselyo sa atin na hindi siya parang selyo na inanimate object lang. Hindi wag natin tignan na kanina ginamit natin example yung mga selyo ng gamot. If seal is broken, do not accept. And again, walang pakiramdam yung selyo na yun. Hindi buhay yung selyo na yun. Pero dito makikita natin ang banal na Espiritu na nagselyo sa atin, nagtatak sa atin ay na siya ay tunay na persona at pwede siyang mapighati. At ang utos sa atin ng Diyos ay grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of redemption. At ang context ito napakaganda. The Christians' conduct in various relations, primarily in the church. Pag nakita niyo ho yung context, pag binasa lang natin itong Ephesians chapter 4, ang context nito, sorry ho, wala doon sa ating pinaka lesson. Ang context nito ay may kinalaman sa ating pakikitungo sa isa't isa. Sabi sa verse number 24, and ye put on new man, which is after God, created in righteousness and true holiness. At dahil doon sa katotohanan na yon, verse 25, Ephesians 4, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members of one another. Again, how we relate to people, primarily sa mga kapatiran. We are part of the one church, one body. Pagdating sa verse 1 is, be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. So again, yung ating pakikitungo sa kapwa, let him that steal no more, but rather let him labor, working with his own hands the thing which is good, that he may have what? To give to him that needeth. Andun yung pagtulong, Pagdating sa verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good and to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Again, yung relationship natin sa iba. Pagdating sa verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So ang punto ito, Christians conduct in various relations, primarily in the church. Yun yung nasa konteksto nito, yung wag nating pighitain. So again, it is very important na magbigay tayo ng pansin on how we deal sa ating mga kapatiran, how we engage sa mga tao sa ating paligid, because it can grieve the Holy Spirit na nag-seal sa atin. Church conduct, anything that damages the unity and peace of the body, causes grief to the Holy Spirit. Of course, not at the expense of truth. Okay, because the Holy Spirit is the Spirit of truth. So not at the expense of truth, not to compromise the truth. Pero kung tayo ay gagawa ng anuman na magkukompromiso o magdadamage ng unity and peace sa katawan ni Kristo sa mga mananampalataya, that is grief, causes grief to the Holy Spirit. Well, next, 2 Corinthians 1:20, for all
the promises of God in Him are yea or yes, and in Him, amen, unto the glory of God by us. Again, ang tinutukoy dyan ay si Kristo. All the promises of God are fulfilled in Christ. Now He which establisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. So again, familiar language ni Apostol Pablo, sinelyuhan tayo ng banal na Espiritu, tinatakan tayo ng banal na Espiritu, and given the earnest of the Spirit. Again, sinelyuhan tayo at ito yung earnest, ito yung paunang parte. Ayokong gamitin yung paunang bayad dahil magiging paunang parte ng kabuuan ng kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga mananampalataya. Context, Paul is affirming that the promises of God are certain through and in Christ. The two words that Paul used in Ephesians 1 verse 13 and 14 were both used in passages also sa verse number 12. Point, the Spirit is the first fulfilled promise which guarantees the fulfillment of the rest of God's promises. So nangako ang Diyos way back sa Joel chapter 2. Darating ang banal na Espiritu. Kapag ang isang tao ay nanampalataya sa banal na Espiritu, sa Ebanghelyo ni Kristo, I should say, siya ay binabautismo ng banal na Espiritu. Siya ay tinatatakan ng banal na Espiritu. So this is the first fulfilled promise which guarantees the fulfillment of the rest of God's promises. So walang tsansa, walang anumang tsansa na pumalya, hindi uubra. Hindi po pwede na pumalya ang kaligtasan. Pag tunay na ligtas, ay hindi ito pwedeng pumalya. Why? Because we are sealed with the Holy Spirit. 2 Corinthians, last text na titignan natin. Now He that hath wrought us for the self-same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Nagbigay sa atin ng unang bahagi ng banal na Espiritu. Again, ang context of Paul's anticipation of death brings out the subject of what to expect when death comes. Not unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Again, ang nagbigay sa atin ng pag-asa na ito, walang iba kundi ang Panginoon. So, anong chance? Meron bang chance na hindi makasama sa muling pagkabuhay ang totoong Kristiyano? Hindi ubra. Dahil nga siya tinatakan ng banal na Espiritu, sigurado hanggang dulo, hanggang muling pagkabuhay, hanggang glorification, we will be clothed upon. So, what a blessed hope na meron tayo bilang mga mananampalataya. The assurance of this is the giving of the Spirit as a guarantee. Romans 8:11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, kung nasa iyo ang banal na Espiritu, ikaw ay bautismado ng banal na Espiritu, at ikaw ay selyado ng banal na Espiritu, again, without one, hindi pwedeng selyado pero hindi ka bautismado, hindi na pwedeng bautismado, hindi ka selyado, parehong present yun sa isang tunay na mananampalataya. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, tiyak, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. The resurrection, the blessed hope, the resurrection of the believer is sure because of the indwelling, because of the seal of the Holy Spirit na ibinigay sa atin. Let me end here. So, anong biblical position? The sealing of the Spirit is that objective blessing. Objective ito, hindi subjective. As I've said kanina, mula sa pinakabatang Kristiyano hanggang sa pinakamatanda, mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas, ito ay totoo basta tunay na Kristiyano. The sealing of the Holy Spirit is that objective blessing of salvation that focuses on the Holy Spirit as the initial blessing and the guarantee of what is yet to come. So pag nabasa natin ang seal of the Holy Spirit, isa sa mga tatandaan natin, ito'y garansya ng parating pa. Yes, we are saved. The wonderful blessing, blessed truth. But wait, there is more. At sure ito dahil sa nasa atin ang banal na Espiritu. This gives the believer definite security and increasing assurance. Andun yung definite security, objective security, and nag-i-increase ang assurance. Why? Ang banal na Espiritu na katahan sa atin ay gumagawa sa ikababanal
ng mga tunay na mananampalataya. And we will study sa pagpuproceed ng ating lesson even sa ating home sanctification. So medyo mabilis tayo ngayong gabi. Tingnan ko lang ho, baka sakaling merong tanong sa ating comment section. Wala. So again, shout out po kay Nanay Lani. Salamat po kasama namin kayo ngayon sa ating pag-aaral. Tingnan ko lang ho sa ating mga private messages or text message. Wala rin naman. Hopefully ay naging malinaw ho sa atin at sa biyaya ng Panginoon ay purihin natin ang Diyos. Pagpasalamat tayo sa Diyos sa napakalaking biyaya na meron. Could we just take time and imagine the awesome truth na nasa atin ng banal na Espiritu. Sa atin ng banal na Espiritu. Nakatahan siya sa atin. Iyak ang pag-asa na meron tayo. Now, hindi lang ito basta wishful thinking. Sana nasa akin. Nasa atin talaga siya. Siya ay gumagawa. May bunga, may gawa ng banal na Espiritu na makikita sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod na lessons. Well, kung wala na akong tanong, tayo ho ay dumako sa ating closing prayer. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo ng banal na Espiritu. Nakatahan sa amin. Na binigay mo sa amin. Na iyong pinangako sa bawat sumasampalataya. At tinatakan mo kami, nagpapakita na kami pagmamay-ari mo. Na kami tinubos mo. Gumagaransya sa napakadami at hindi pa kayang saidin at hindi kayang sahurin ng imahinasyon at kaisipan ng tao ng mga naghihintay na inihanda mo para sa mga mananampalataya. O purihin ka, O Diyos. Tunay, ang mga sandaling kahirapan sa buhay na ito alang-alang sa iyong pangalan ay hindi maitutumbas ang mga walang hanggang naghihintay sa iyong mga mananampalataya. Purihin ka, O Diyos, at nawa ang mga katotohanan ito ay mag-ingat sa amin, maglayo sa amin sa mga maling katuruan at gayon din magpalalim pa ng aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Salamat sa banal na Espiritu na nakatahan sa amin. Salamat sa aming Panginoong Hesus na tumubos sa amin. Salamat sa Ebanghelyo. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Na patuloy ka po nawang gumawa, manuwalhati sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, mga kapatid, salamat po at nakasama namin kayo ngayon. I missed you. I'm looking forward na magkita-kita tayo this coming Lord's Day. Oh, by the way, let me take this time to announce na rin, wala ho muna tayong Bible class this coming Lord's Day, so Sunday, dahil kinabukasan ay maaga tayo para sa ating Sport Fest. So, hindi ho, wala muna tayong Bible class sa susunod ho, sa darating na Lord's Day. God bless po, magandang gabi. See you this coming Lord's Day. Ingat po tayo, pagpuri natin patuloy ang isa't isa. Magandang gabi po.